We feel betrayed. Why? Okay. Kasi nung sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Two-timer. Diba? Right from the very beginning, ang sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin ninyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ang sinasabi niya, gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. Sir, would it be fair to say na ito yung toughest battle compared to your party versus ERAP, your party versus LIM? Toughest because may emotion na involved. Dahil siyempre parang tinuring namin siya na kapatid. And until now, 'di ba? Ayaw namin magkasakitan. 'Di ba? Nag-uusap pa rin kayo. Ni Yorme. Hindi na, nung huling usapan nga namin, yung kaninang binanggit ko, kaya lang ang problema, after that, kung ano-ano mga sinabi na nangyari na hindi naman totoo. Sir, your appeal to Yorme? Yeah. Reconsider. Well, to reconsider, di ba? Dahil sa totoo lang, until now, masakit sa amin to dahil parang kapatid namin siya eh. Magkakapatid kami, isipin mo, ilang pamilya ang nagkagulo-gulo dahil dito. Magkakapatid, mag-aasawa, magkakaibigan. Tapos ngayon, nakita mo sa council, nagkakagulo, nag-aaway-away, magkakaibigan. Diba? Hindi lang sa loob, pati sa labas, kung ano-ano ng mga ang pangit at nakakahiya. Ang daming tumatawag sa akin ng mga national figure. Kino-confirm kung totoo. Sa totoo lang, ang dami kong binitawang salita, hindi mag-aaway yan dahil magkapatid yan dalawa. Sa totoo lang, nahihiya po ako sa nangyari. Kaya pala, etong si Joel Chua, nung kumandidato si Yorme, nakapagdesisyon na si Yorme na kumandidato muli, parang gigil na gigil. Parang, kita nyo naman dyan sa interview na yan, na parang, ano siya, di ba, I feel betrayed. Pero hindi alam ng mga kababayan natin sa Maynila na sila ang tinraidor nitong si Hani Lacuna at ng iba pang mga congressman. Bakit? Kasi nga po katulad nun, saan ka nakakita? Barangay hall, ilalagay sa bangketa. Pagtatraidor yun. Bakit? Ang bangketa, hindi yan tinatayuan ng barangay hall. 19 million, isang di pa lang na barangay hall, kay nipis-nipis, 19 million. Di ba yun ang pagtatraidor? Tapos eto pa, eto ang isang pagtatraidor na natuklasan ni Yorme. Si Yorme mismo nakatuklas at napamura pa talaga si Yorme sa kabwisita na naramdaman niya dahil nga po, saan ka nakakita? Mga maliliit na bahay, mga maliliit na renovation, kailangan ng renovation permit, kailangan ng building permit. Maliit na negosyo, kailangan ng business permit. Tapos ito, proyekto ni Joel Chua, magtatayo ng malaking building. Walang permit? Aba, only in District 3. Ganyan pala. Kapag mga kababayan natin, mga Manileño, magtatayo ng maliit na negosyo, kung ano-anong permit ang dapat na kanilang kunin. Pero dito, malaking building yung itatayo, wala nang building permit. Merong nakalagay dyan na covered court, giniba, walang demolition permit. Saan napunta yung mga bakal? Naku, baka pinakilo na yan. Ngayon, ito pa po. Ito, tapos na tayo sa unang video na yan. Medyo, lang yan, light lang yan. Pero dito po, sa mapapanood ninyong pangalawang video na ito, marami kayong matutuklasan. And recently, in a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno made public that you had a meeting in BGC with Congressman Valeriano. But what is your side of the story on that? Yeah, we had the meeting because our purpose at that time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon.
Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. So you also met with, so yung kayong tatlo yung nag-meeting? No, we were 4. 4, okay. And alam po ninyo, number 1, how could I do that? He was my boss. And I still maintain ano siya, ninong siya ng anak ko eh. So you really had a friendship? Ang friendship po namin is malalim. So sino yung mga nasa meeting? You, Ako, former si Mayor Isko? Mayor Isko, si Councilor Letlet Sargal, tsaka si Congressman Valeriano. And siyang namili ng lugar. Lugar niya yun eh. Hindi naman, kumbaga, dayo lang ako dun sa lugar na yun, di ba? So, ang purpose namin, kaya kami nagpunta doon, was to, at least to, ano ba talaga, saan direksyon ng partido natin? Ano ba talaga yung plano natin? But unfortunately, walang ganung nangyari na sinasabi niya. Kaya nga nagugulat ako ngayon kung ano ng mga sinasabi niya na sinabi ko raw. Pero hindi heated, walang heated arguments. Wala. It was Nagkaroon lang kami ng discussion. mga pag-uusap. Actually, yung sinabi ko sa kanya nung time na yon, kasi parang sinasabi ko, boss, sabi ko ng ganon. Boss nga tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede nating labanan, pero sana wag tayo. Hindi maganda na tayo maglaban dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his decision to run as mayor against Mayor Hani. Yes. Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na ikaw, sabi ng gano'n, kaming dalawa. Kasi pag upo namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, kayong dalawa, anong sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si Hani. Bakit? Sinabi ko ba na tatakbo ko? Ginanon agad kami. So he was saying na hindi siya tatakbo? Sinasabi niya na hindi siya tatakbo. So sinasabi niya ng gano'n sa amin na, sinasabi niya na kay Hani kayo. Parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing gano'n kay Congressman Brian Yamsuan na gano'n. So, nagkatinginan lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre, ayaw mo namang siyang komprontahin, di ba? So, gano'n lang. Marami siyang mga inaano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Diba? Sabi ko, wine nang iniinom ko nun. Hindi naman ako umiinom ng, unang-una, never naman akong nalasing. Diba? So, pangalawa, it was a friendly discussion. Sabi na minura ko raw siya. Diba? So, ano yung naging conclusion nung meeting na yon? Did you leave in amicable terms? Wala. So, wala namang sinabi. Sinabi niya na di daw sila maglalaban ni Mayora Hani. When was this? Back in what month? Ano lang to eh. So, I suppose before July, bago siya mag-declare. Yes. Siya. Definitely bago siya mag-declare. He also allegedly said that you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. Ba't ko naman sasabihin? Matalo na kami. Sorry, matalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. No. Did you say something? I did not say that. Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim. Tama't mali siya, sinamahan namin siya. Lumaban siya kay Mayor Erap. Tama't mali siya, sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat, pero wag lang tayo maglaban-laban. Dahil isang pamilya tayo eh. Yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang training sa amin sa Asenso Manileño. Isang pamilya. So you don't do that to your family, to your allies. 'Di ba? Hindi mo bakit mo lalabanan ng kaalyado mo? 'Di ba? Ngayon, sinasabi niya ng gano'n. Kung may nakikita kang mali kay Mayora Hani, sana you call her attention, you talk to her. And in fact, lahat ng mga department head dyan, puro appointee niya eh. Puro siya mga chosen, niya yun eh. Mga bataan niya lahat yun eh. So, ano ang point, di ba? Well, yesterday, Congressman Valeriano was saying that sinasabotage daw ni Mayor Isko, si Mayor Hani, based on the people na renetain ni Mayor Hani na galing kay Mayor Isko. Do you believe that or do you know if that's true? Well, it seems na ganun nga yung nangyari nung nagkakaroon nga kami ng conclusion, no? Kasi halos lahat ng mga issue, nung nandoon nga kami sa meeting, isa pa nga sa sinabi ko, boss, if you want, magpa-survey tayo, but not based on personality, based on issue.
Sabi ko, ang issue naman ngayon, clamping, towing, basura. Diba? Mga bata natin yan. Sinabi ko, mga bata natin yan, pero hindi ko sa kanya masabi na, boss, mga bata mo yan eh. Diba? Siyempre, hindi ko naman siya madiretsong gano'n dahil boss ko nga siya eh. So, alam mo, Karen, sa totoo lang, until now, marami akong naririnig na sinasabi niya. But still, yung love ko sa kanya at yung respeto ko sa kanya nandoon pa rin. Dahil genuine yung pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya lang naman ako pumunta kay Mayora. Parehas ko silang mahal eh. Parehas ko silang tinuring kapatid. Ninong at ninang ng mga anak ko yan eh. Kaya lang pinili ko si Mayora because that is the right thing to do. You don't do that to your ally and to your considered as friends and family. Hindi lang kami basta alay politically. All alone, I thought, yung friendship namin is beyond or transcend beyond politics. Di ba? And do you think maayos pa yung relationship? Because it sounds like you were all very close. Meron pang Thursday club that weekly that you guys eat together with Mayor Isko and Mayor Hani. So, in fact, maayos pa ba to? In fact, sinabi niya na matagal daw namin siyang hindi kinausap. Pero nung April lang, we had this dinner with Secretary Jerry Acosar. Nagdi-dinner kami ni Secretary Jerry Acosar. Ako, si Mayor Isko, si Mayor Hani, si Secretary Jerry Acosar. You can confirm why that. Secretary Jerry? Parang may concern about dun sa garbage problem eh. So, makikita mo, yung communication nilang dalawa, lagi naman nando dun eh. Diba? In fact, yung chief of staff ni Mayora Hani at yung secretary niya, mag-asawa. Talagang intertwined lahat kami. Are you worried that, for example, if you win a second term and then there's a change in the mayor leadership and you took the side of Mayor Hani for the elections and Mayor Isko wins, that you'll be less effective in delivering changes and reforms in your district because of tensions? Well, siguro that will be one of the concern, diba? Because maraming bagay pa rin talaga pagkakakampi mo yung mayor kung talagang alay mo, diba? Mas marami kang may di-deliver na services sa district mo. At ako sa totoo lang, masakit sa akin itong nangyari because I love both of them. And I treat them both with respect. But this thing happens wala namang may gusto nito eh. Sabi ko nga, kung una pa lang, nung bago siya tumakbong presidente, sana sinabi niya na, Mayora, tatakbo akong presidente. Pag nanalo ko, tuloy-tuloy ka na. Pero pag hindi ako nanalo, okay ba sa'yo? Nababalik ako. Ngayon, pumayag si Mayora at tumakbo si Mayor Isko na mayor at lumaban si Mayora, mali si Mayora. Sasamahan ko si Mayor Isko. Pero wala namang ganung arrangement eh. So sa akin, from day one, lagi sinabi niya na sa amin. Si Mayor Isko, sinabi niya sa amin. Kayo huwag kayong makikinig sa mga urot. Urot ang tawag niya eh. Kahit anong marinig ninyo na pag-aawayin kami ni ate, hindi mangyayari yon, hindi kami maglalaban. And then biglang nagbago ng ngayon, statement. ang dinadahilan niya, kaya siya laban dahil sa amin. Ano? Well, I hope that this gets resolved either soon or even after the elections. Kita nyo, dyan sa kwento na yan sabi ni Joel Chua, that is the right thing to do. Para sa kanya yon. Siyempre, papabor siya dun sa kay Hani Lacuna kasi yun ang nakapwesto eh. Diba? Pero, kung ikaw ay nasa tamang, kumbaga, yung lulugaran mo talaga, yung tama, isa lang ang tamang lugar dyan. Gumitna ka. Diba? Parehas mo palang mga kumpare sa kakumare. Ninong ng anak at ninang ng anak mo. Diba? Dapat gumitna ka. Hindi yung, nagpasaring ka kagad eh. I feel betrayed. Diba? Yun ang tama. Sa mga magkakaibigan, sa pamilya, hindi dapat kampihan. Diba? Dapat yung neutral ka lang. Doon ka lang sa gitna. At gawin mo yung best mo para mapagkasundo mo yung dalawa. Buti sana kung si Yorme, kumandidato dahil lamang sa gusto niya.
Buti sana kung hindi ko napapanood yung mga lola nag-iiyakan. Bumalik ka na, Yorme. Yung aming allowance, hindi na binibigay ni Mayora. Yung ensure namin, wala na. O yung mga kabataan, nagsisigawan, nagpapalakpakan, Yorme, Yorme. Kahit saan magpunta si Yorme. Pumunta ng ng merong nangyaring sakuna o meron mang mangyari na merong burol. Walang ibang sinisigaw ang mga tao, Yorme, Yorme. Mga tito, tita, nagpapapadyak, pinapabalik na si Yorme sa City Hall. So, sino ba si Yorme para tanggihan ng Maynila? Tinatawag siya ng mga Manilenyo. Malaki utang na loob niya sa mga Manilenyo. At, ang desisyon ni Yorme, hindi lamang para sa kanyang sarili. Para yon sa Maynila. Kung ang susundin ni Yorme, kapritsyo ni Mayora, kapritsyo ni Joel Chua, ilan lang silang sasaya. Pero ang taong bayan nagdurusa. Pero ngayon na si Yorme, kumandidatong mayor, nanalo, sino ang panalo? Taong bayan. Kitang-kita natin kung paano inaayos ni Yorme unang araw pa lang ng pag-upo niya bilang mayor. Kitang-kita natin ang pagbabago ng Maynila. Ang dating malinis na ginawang dugyot, nilinis ulit ni Yorme. Diba? Kaya pala galit na galit si Simang. Gigil na gigil. Huwag ka nang bumalik! Kasi ganun pala. Yun pala yun. Yun na pala yun. Maraming matutuklasan, nakabulastugan si Yorme sa kanyang syudad. Pinabayaan pala talaga ang Maynila. Binaboy. Tinarantado, tinraidor. Kaya alam mo, Joel Chua, kung meron mang nagtraidor, kung meron mang nagtarantado rito, walang iba kundi kayo yun. Dahil ang mga proyekto ninyo, yung pinaglalaban ninyo na para to sa mamamayan, para to sa kapakinabangan ng mga tao, hindi totoo yun. Dahil kapag mali, mali. Kapag tama, tama. May mali. Walang mga business, walang mga building permit. Yung mga itatayo na building. Nag-demolish, walang demolition permit. Puwera pa yung mga, kung maimbestigahan talaga ng Senado, yung flood control program ng Maynila. Nako. Magtataka ka. Bilyon ang inuubo sa flood control ng Maynila. Simula pa nung panahon ni Digong. Pero hanggang ngayon, kita nyo, kahapon, pati paligid ng City Hall, may tubig. Binaha na naman ang ating mga kababayan sa Maynila. Diba? Kaya yan ang isa sa mga dapat na malaman at mapag-aralan ng ating Senado. Yan ang tignan. Simula sa panahon ni Pinoy. Kasi yung kay Erap, tingin ko, kay Gloria, wala, medyo malayo na. Hindi na natin alam kung ano nangyari dun sa flood control yan Kaya siguro kay Pinoy, Digong, at dito kay PBBM. Baka pwede pang matignan yung kung meron ba talagang mga proyekto, baka ghost project lang din yan. Mga pumping station na hindi naman gumagana, mga sira. Diba? Yan ang ating abangan. Kung ito ba'y maiimbestigahan ng ating Senado at kung ano ang kanilang malalaman at kung ano magiging sagot ni Joel Chua dito. Diba? Tignan natin kung hanggang saan ang tagpong ito at kung hanggang saan ang kumbaga pagmamatigas at parang pagyayabang pa ni Joel Chua na siya na nga ang mali, 'di ba? Siya pa matapang. At sinasabihan pa si Yorme na tahol ng tahol. Samantalang siya nga itong nag-iiyak kasi nga hindi bully si Yorme, nabuking lang. Nabukelye. Sayang tumakbo pa si Yorme Happy na sana. Maraming for the boys. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo.
Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, happy weekend po.